Sa gitna ng malawak at masalimuot na South China Sea, isang maliit na sandbar na tinatawag na Sandy Cay ang naging sentro ng diplomatikong tensyon. Bagamat may sukat lamang na 200 metro kwadrado, ang Sandy Cay ay naging simbolo ng mas malalim na conflict sa pagitan ng China, Vietnam at Pilipinas. Ang Sandy Cay ay bahagi ng Spratly Islands, isang arkipelagong pinagtatalunan ng maraming bansa dahil sa potensyal nitong lakas na yaman at estratehikong lokasyon. Matatagpuan ito sa pagitan ng Thitu Island, kilala rin bilang Pag-asa Island na kontrolado ng Pilipinas, at ng Subi Reef na okupado ng China. Bagamat walang permanenteng estruktura sa Sandy Cay, ang presensya ng mga barko ng iba't ibang bansa sa paligid nito ay nagpapakita ng patuloy na interes sa lugar. Ang pagmamay-ari ng Sandy Cay ay bahagi ng mas malawak na conflict sa South China Sea. Ang Pilipinas ay umaangkin sa Sandy Cay bilang bahagi ng kanilang exclusive economic zone. At batay sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na nagsasabing walang legal na batayan ang malawak na pag-aangkin ng China sa rehiyon. Samantala, ang Vietnam ay may sariling historical claims sa ilang bahagi ng Spratly Islands, kabilang na ang Sandy Cay. Ang China naman ay patuloy na iginigiit ang kanilang 9-dash line na sumasaklaw sa halos buong South China Sea, kabilang ang Sandy Cay. Noong April 2025, iniulat na ang China Coast Guard ay naglagay ng kanilang bandila sa Sandy Cay bilang pagpapakita ng kanilang sovereign jurisdiction. Agad itong tinutulan ng Pilipinas at Vietnam na parehong nagpadala ng kanilang mga puwersa upang ipakita ang kanilang presensya sa lugar. Ang mga ganitong hakbang ay nagpapakita ng patuloy na tensyon at kompetisyon sa pagitan ng tatlong bansa sa maliit na sandbar na ito. Ang tensyon sa South China Sea ay hindi lamang limitado sa Sandy Cay. Ang Pilipinas ay patuloy na nakakaranas ng mga insidente ng panghaharas mula sa China Coast Guard, kabilang ang paggamit ng water cannons at pagharang sa mga resupply missions sa Second Thomas Shoal. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, ang mga aksyon ng China ay nagpapakita ng kakulangan ng tiwala at kredibilidad at tinawag itong pinakamalaking panlabas na banta sa seguridad ng Pilipinas. Samantala, ang Vietnam ay mas maingat sa kanilang pakikitungo sa China, ngunit patuloy na pinapalakas ang kanilang ugnayan sa Pilipinas. Noong January 2024, nilagdaan ng dalawang bansa ang mga kasunduan sa maritime cooperation at incident prevention upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Bagamat maliit, ang Sandy Cay ay may malaking kahalagahan sa estratehikong aspeto. Ang pagkakaroon ng kontrol sa sandbar na ito ay maaaring magbigay ng legal na batayan para sa pag-angkin ng territorial waters at exclusive economic zone. Ayon sa mga eksperto, ang presensya ng mga barko at bandila sa Sandy Cay ay bahagi ng gray zone tactics na layuning palakasin ang territorial claims ng bawat bansa. Sa kabila ng mga tensyon, may mga hakbang na isinasagawa upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Noong August 2024, isinagawa ng Pilipinas at Vietnam ang kanilang unang joint maritime drills na layuning palakasin ang kanilang kooperasyon sa maritime security. Ang mga ganitong insights ay nagpapakita ng kanilang kagustuhang maresolba ang mga conflict sa pamamagitan ng diplomasya at kooperasyon. Ang Pilipinas ay patuloy na nananawagan sa international community na igalang ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration at suportahan ang kanilang karapatan sa EEZ.
Ang suporta mula sa mga kaalyado tulad ng United States, Australia at Japan ay mahalaga upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon at maiwasan ang eskalasyon ng tensyon. Ang Sandy Cay ay maaaring maliit lamang sa sukat, ngunit ito ay naging simbolo ng mas malawak na usapin ng sovereignty, legalidad at kapayapaan sa rehiyon. Habang patuloy ang mga diplomatikong pagsisikap na maresolba ang conflict, ang mga insidente tulad nito ay paalala ng kahalagahan ng respeto sa international law at ng pangangailangan para sa bukas at tapat na dialogo sa pagitan ng mga bansa. Pagdating naman sa kabuuan ng Spratly Islands, inaangkin ng Vietnam ang halos buong Spratly Islands base sa kasaysayan. Ayon sa kanila, noon pang 17th century ay bahagi na ng kanilang teritoryo ang mga islang ito at sila ang unang nag-okupa bago pa ang China at iba pa. Sa kasalukuyan, may kontrol ang Vietnam sa humigit kumulang 29 features, kabilang ang mga isla, reef at sandbars sa Spratly Islands, pinakamarami sa lahat ng claimants. Mas marami pa nga silang okupadong isla kaysa sa Pilipinas na merong 9 at China na mas kaunti pero heavily militarized ang mga base nila. Gumagawa rin ang Vietnam ng land reclamation o pagpapalawak ng ilang isla tulad ng ginagawa ng China. May mga report na nagtayo rin sila ng mga runway at pasilidad para sa militar at fishing operations. Tulad ng China, hindi rin umaatras ang Vietnam sa kanilang claim kahit pa may international ruling pabor sa Pilipinas. Bagamat mas maingat ang Vietnam sa tono kaysa sa China, tahimik pero matatag sila sa kanilang presensya. Sa kabila ng pagkakaroon ng overlapping claims, mas bukas ang Vietnam sa kooperasyon sa Pilipinas kumpara sa China. May mga joint drills at kasunduang maritime cooperation para iwas gulo. Pero hindi ibig sabihin nito ay sumusuko sila sa kanilang claims. Pero balikan natin ang tanong, sino nga ba talaga ang may-ari ng Sandy Cay na bahagi ng Spratly Islands? Ayon sa Pilipinas, bahagi ito ng exclusive economic zone natin, kaya atin to. Pinapatunayan pa yan ng 2016 arbitral ruling, kung saan sinabi ng International Court na walang legal na basihan ang malawak na claim ng China sa South China Sea. Pero hindi tinanggap ng China ang desisyong yun. Ayon sa kanila, historical waters daw nila to, kahit wala namang malinaw na ebidensya. At kahit na mas malapit ang Sandy Cay sa atin, nagpapadala pa rin sila ng barko para magbantay at umatras na lang daw tayo. E paano naman ang Vietnam? Tahimik man sila, inaangkin pa rin nila ang Sandy Cay bilang bahagi ng Spratly Islands. In fact, sa buong Spratlys, sila ang may pinakamaraming aktwal na kontroladong isla. Mas marami pa kaysa sa Pilipinas. Sa madaling salita, 3 bansa ang sabay-sabay na nagsasabing sa kanila ito. Pero kung susundin ang international law, malinaw ang lahat. Pilipinas ang may legal na karapatan. Kaya kung sa tingin mo, China lang ang problema sa West Philippine Sea, think again, pati Vietnam may papel din sa tensyon. Kaya ang tanong, hanggang kailan tayo mananahimik habang kinukuha sa atin ang karagatan natin? Ikaw, kabayan, anong masasabi mo dito? Sa 3 bansa, China, Vietnam o Pilipinas, sino sa tingin mo ang may karapatang mamuno sa Sandy Cay at Spratly Islands? At dapat ba tayong lumaban, makipag-alyansa o umatras na lang? At sang-ayon ka ba sa sinasabi ng iba na dahil masyadong malakas ang China at masyadong agresibo patungkol sa pag-angkin sa Spratly Islands at Sandy Cay, nararapat bang makipag-alyansa at makipagkaibigan tayo sa Vietnam bilang panlaban sa China o parehas silang dapat bantayan?